Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama at siyang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang warning ni Kristo sa kanyang mga alagad. Sabi niya, darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Hindi niyo po ba naisip kung gaano kasama ito? Papatay ka ng tao tapos iisipin mo natutuwa sa iyo ang Diyos? Di ba napakalaking kasalanan ito, kundi man napakalaki ring kahibangan ito? Bigla ko tuloy naalala yung isang announcement sa simbahan na nagsasabing, "Do not leave your bag, your phone, your wallet unattended because someone may think that it is an answer to their prayers." Naalala ko lang kasi, di ba, napakalayo naman sa katotohanan na isipin mo ng isang unattended valuable ay sagot ng Diyos sa panalangin mo. Hindi ba't mas nakakatawa, hindi man nakakainis na isipin ng isang mamatay tao na natutuwa sa kanya ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng buhay. Kaya't ang pumatay tapos isipin mo na ikay naglilingkod sa Diyos ay hindi lamang malaking kasalanan kundi malaki ring kahibangan. Now, baka ang sinasabi po natin dito ay iniisip nating ang sinasabi sa Ebanghelyo ay yung pagbawal lamang na pumatay sa isang mabuting tao o sa isang alagad ng Diyos. No! Asama na rin po dito yung mga itinuturing nating mga makasalanan. Sapagkat maliwanag ang sinasabi sa banal na kasulatan na hindi hinahangad ng Diyos ang kamatayan ng isang masamang tao kundi ang kanyang pagbabago. Paano siya makapagbabago kung huhusgahan na agad natin ng kamatayan nito? Kaya nga po kasama din sa itinuturing dito na mabigat na kasalanan at malaki ring kahibangan na yung mga taong nagkaklamor na ibalik ang death penalty, lalo pat sa sistema ng ating hudikatura dito sa bansa na hindi naman talaga maganda. Nababayaran ng pera. Kasama na rin sa mga may malaking kasalanan at may malaking kahibangan, yung mga nagsasabing dapat lang napatayin is salvage, mga rapist, mga magnanakaw, ang mga matay tao, ang mga addict. Sa maniwala po kayo sa hindi, naintindihan ko po yung sentimiento nyo sapagkat ako rin kung minsan, naisip ko rin naiisip ninyo para sa mga addict, para sa mga makasalanan, para sa mga rapist. Pero sigurado po ako na hindi yan. Hindi yung opinion, hindi yung stand na may galit, na may paghihigante, na may pagmalinis. Gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos yan. And to think otherwise is to not really understand God. Yun naman ang sinasabi ng Panginoon dito, di ba? Darating ang panahon na sino pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Paraphrasing this, darating ang panahon na sino mang maghangad ng kamatayan ng isang tao ay isiping tama ang ginagawa niya. Pero hindi. Nagkakaganon dahil hindi nila nakikilala ang Ama. Applicable na applicable po ito sa mga relihiyon na gumagamit ng dahas noon sa ngalan ng Panginoon. At naging guilty po din dyan minsan ang ating simbahan. Yan yung sinasabing dark age of the church. Yan yung inihingi na po ng tawad ng ating yumaong Santo Papa. Applicable na applicable din po ito sa mga Christian denominations ngayon na nag-iendorso ng gera. Kamakailan yung mga nag-pray over pa kay President Trump at naghalintulad pa sa kanya sa isang banal na karakter sa Biblia para bigyan ng katwiran ang pamumuksa nito sa Iran.
Applicable na applicable din po ito ngayon sa mga nag-e-endorso at kumukonsinti sa mga kandidato dito sa Pilipinas na alam naman nilang pabor sa pagpatay. Applicable na applicable po ito sapagkat maliwanag na kaya may mga desisyon at stands na ganito ay dahil hindi talaga nila nakikilala ang Diyos. At ang problema po dyan ay tayo na mismo ang lumilikha ng iba nating version ng Diyos. Pag ganyan, version natin ng Diyos na mag-fit sa ating mga sariling interes o kagustuhan. Hindi po tama yan. Tandaan po natin na tayo ang dapat tumulad sa Diyos, not the other way around. Sapagkat pag ganyan ay parang tayo na rin ang umaas ng Diyos pag ganyan. Suriin po sana natin ang pinaninindigan natin, ang pinaniniwalaan natin. Kung ito'y naaayon talaga sa pananampalataya natin sa tunay ng Diyos, na ang pinaka-fullness ng revelation ay ating Panginoong Jesus. And so you can say something about God in the New Testament na pwede mong sabihin pabor sa kamatayan ng isang makasalanan at may explanation po tayo para dyan. Hindi po talaga ganyan yan. Hindi pabor ang Diyos sa kamatayan. Hahaba lang yung sermon para pag-usapan yan. May explanation tayo para dyan pero ang tutumbukin lang ng explanation ay ang katotohanan na ang fullness ng revelation ng Diyos ay kay Jesus. At kitang-kita naman po natin sa fullness ng revelation na ito sa katauhan at sa ministeryo ni Jesus na hindi niya kailanman hinangad ang kamatayan ng isang makasalanan. Wala pong masamang maghangad ng kaayusan, katahimikan, kapayapaan sa ating lipunan pero sana yung paraan pa rin ng Diyos ang ating sundin. Hindi yung paraan natin na madahas, mapagparusa, mapanghusga ng iba. Tamang ang paraan ng Diyos ay mahirap, minsan masasaktan din tayo kasi minsan magpaparaya din talaga tayo. Pero nakakasigurado tayong effective ito. Sige nga, ilang beses na rin natin na i-apply mula pa noon hanggang ngayon sa kasaysayan ang paraan nating mga tao, ang paraan ng galit, dahas at panghuhusga. Naging effective po pa. Sana'y maayos na ang ating lipunan ngayon. Obvious namang hindi. Don't get me wrong. Kailangang parusahan ang mga makasalanan. Hindi dapat kinukonsinti ang mga yan. Pero again, sa paraan pa rin ng Diyos. Sapagkat whether we like it or not, ang tingin pa rin ng Diyos sa kanila ay kapatid natin, kapwa-tao natin. Kahit ang tingin natin sa kanila ay problema, salot, at wala nang pag-asa talaga. Indeed, nakakikilabot na ganun pa rin ang tingin ng Diyos sa isang taong napakamakasalanan. Pero mas okay yung kilabot na yan na maramdaman natin kaysa ang Diyos ang siyang kilabutan. Naisipin natin siya'y nasisihan kapag ang ninanais natin ay ang kamatayan ng isang makasalanan. Ito sana ang hiling nating biyaya na makita sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat alam ng niyang Diyos hirap na rin ako. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos ang Pumikit tayo. samo ko. Panginoon, humihingi ako ng tawad kung minsan sa buhay ko ay hinangad ko ang kamatayan ng isang makasalanan. Hindi ko naisip na ako rin ay makasalanan na maaaring mas magaan pero makasalanan pa rin. At tulad ng sinasabi sa banal na kasulatan,
kamatayan pa rin dapat ang hatol sa akin. Pero sinagip mo ako. Ibinigay mo ang buhay mo para sa akin, para mabuhay ako. Hindi ko dapat kalimutan yon. At kahit na konti, dapat ipakita, iparamdam ko rin yon sa kapwa ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroon pa rin nangyayaring maganda kapag may nagtsatsaga, kapag may umuunawa, kapag may hindi nanghuhusga. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tama na mahirap, pero ang paraan pa rin ng Diyos ang siyang pinakasigurado sa lahat. Kung lalapit kay Jesus, hindi man magbago ang tao na sa Kanya, pero wag tayo ang maging dahilan nito nang hindi niya pagbabago. Dahil hindi natin binigay ang tsansa na ibinigay sa atin ni Kristo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.